Isang OFW na si Jennifer Baduria na nakabase sa bansang Bahrain ang nagpa-interview sa One Balita, Pilipinas dahil nga sa hindi nito naging magandang karanasan nang tumawag ito sa Embahada ng Pilipinas sa nasabing bansa. 2 beses nga raw itong tumawag at hindi sinasagot ng nasabing embahada ang kanyang tawag at kinakancel pa nga raw ito. At nang sagutin ito ay hindi nga nito nagustuhan ang sinabi ng lalaking nakausap ito sa kabilang linya na hindi nga niya pinangalanan. Sabi raw sa kanya ng lalaki, bakit daw ito pupunta sa embahada kung wala naman itong gagawin doon. Isa pa nga sa kinasama ng loob nito nang malaman daw ng nasabing lalaki na isa siyang domestic helper at doon ay bigla nga raw nanlamig ang pakikipag-usap sa kanya ng nasabing lalaki. What? At kung ano ang naging interview dito kay Jennifer Baduria, pakinggan natin ang kanyang storya. Pag ganyan na may mga ganyang pagsabog, ano ang instruction ng pamahalaan? Paano kayo magse-safety? Yun nga po, ang inaano ko po, kung tumawag po ako sa embassy natin dito sa Bahrain, sabi ko po, ano pong, magtatanong lang po ako kung ano assessment para sa amin dito. Kasi kung saan po kami tatakbo, kung saan po kami. Tapos sabi, pupunta po ako dyan sa, sa Manama, sa embassy natin. Ang sagot po doon ng staff, sabi niya po, bakit po ako pupunta doon? Wala naman daw po akong gagawin doon. Sabi niya po sa akin noong time na yon. Ganon yung pagkakasabi sa'yo? Opo, ng staff po na sa FB ko po kasi nakita yung ng embassy, Philippine Embassy in Bahrain. Yun po ang tinawagan ko, yung hotline po nila ng Messenger. Oo. At noong nung sumagot sa'yo, ay paano kayo nag-usap? Very concerned din ba naman sila? Binigyan ka ba ng maayos na instruction kung ano yung pwede mong gawin? Wala po nung time na yon. Sabi niya po sa akin, bakit daw po ako pupunta ng embahada? Wala naman daw po akong gagawin at wala pa daw binababa ang gobyerno ng assessment para sa repatriation. Tapos sabi niya, as of na okay naman. Sir, okay. 3 beses sumabog. Sabi mo sa akin dito, okay ang Bahrain. Sabi niya po sa akin ganon. Sabi ko po, hindi po okay yung dito. Sabi kong ganyan. Tapos sabi niya, oo nga, may sumabog nga. Ibig sabihin po, nagsisinungaling po siya. Ano daw yung pwede nilang tulong na maipaabot for now? Dyan sa inyo, kayo dyan sa Bahrain, na mga kababayan natin. Wala po siyang sinabi. Ang sabi po niya, may mga repatriation, meron ditong pagpupunta ng shelter. Ang Bahrain daw ang magsasagot sa amin. Sabi po niya ganon. Saan daw wala po siyang sinabi, wala po. Di ba sinabi niya na may mga shelter? So may naituro man lang bang mga shelter, yung mga pwedeng pagtaguan ninyo kung saan magiging safe? Wala po silang sinabing ganun, ma'am. Ang sinabi niya po, ang Bahrain daw po ang bahala sa amin dito, yung mga shelter ng Bahrain. Hindi ko po alam kung ano po yun. Kung saan po banda. Nagtanong ka ba? Kung saan? Opo, nagtanong po ako. Alam po niya yun. Siyang tumatawag doon sa yung Philippine Embassy in Bahrain. Siya po ang nag-assist po sa akin. Tapos pinadala ko yung mga ko doon, yung mga requirements ko. Huli na po siya nagpasa sa akin ng para siyang link na pipirmahan ko, ganun po. Nakuha mo ba yung pangalan nitong taong itong kausap mo? Hindi ko po siya nakuha yung pangalan niya po, hindi. Pero siya po ang sumasagot doon sa Philippine Embassy in Bahrain. Siya po yung nakakausap doon. Pero sa tagal mo dyan, Jennifer, mayroon ka bang mga kasamahan o iba pang OFW na, may samahan ba kayo? May community ba? Na just in case, kagaya niyan, emergency, or may natatanungan ka ba na mga kababayan natin dyan or community leader na pwedeng makapag-assist kung hindi kayo natutulungan ng embahada natin dyan sa Bahrain or wala silang masagot sa inyo?
Wala pong nag-assist po sa amin, tsaka wala po kami community. Kumbaga, ang sarili na lang po namin ang inaano namin, lumalapit po kami sa mga ahensya dito sa EPIP po. Tapos yung kay Sir Rapi Tulfo po, nanonood po ako lagi. Doon po ako nakakakuha ng ano kasi baka matulungan niya po kami. Ano ang panawagan nyo sa ating pamahalaan? Ano ang mensaheng gusto nyong ipaabot on behalf ng ating mga kababayan dyan sa Bahrain? Nananawagan po ako sa ating gobyerno na gusto ko na po gusto ko mapasama sa repatriation para po makauwi ako sa Pilipinas. Yun lang po. Kasalukuyang nagsasagawa ng hearing sa Senado ngayon dahil nga may mga ibang mga kababayan din tayo na nagreklamo na hindi daw naaasikaso kayo dyan, mga kapatid nating OFWs ng ating mga embahada. Totoo po yun, 2 beses po akong tumawag, wala pong nasagot, tapos pinapatay po nila. Totoo po yun. Yun bang ibang mga kakilala mo dyan, mga kaibigan, ay sumubok din na tumawag sa ating embahada dyan sa Bahrain? Opo, malalaman niyo po dito yung isang kasama ko, yun po ang magpapatunay po sa inyo. Ano ang kanyang naging experience doon sa pagtawag? Experience niya po, hindi po sinasagot yung tawag at saka ring lang po. 2 araw na po yun. Ganon din po sa akin. Bago nila na-assess kahapon lang po ng pagtawag ko ng umaga. Nangingi po ako ng assessment para sa pag-uwi dito o makikibalita po ako kung saan po ako tatakbo in case na may pagsabog. Sabi niya po ay ang Bahrain daw po ang makakasagot sa amin na katanungan kasi yun daw po may mga shelter. Paano po namin malalaman kung saan po yung mga shelter dito? Naintindihan natin na bahala ang Bahrain doon sa mga shelter, pero dapat ay naturuan man lang kayo or nasabihan kayo kung saan ba itong mga shelter na pwede nyong takbuhan. Wala silang pakialam sa mga kasambayan. Late po ng tingin nila sa amin. Sino ang maliit ang tingin sa inyo? Yung mga taga-embahada? Opo. Kasi nung pagkasabi ko po na katulong lang po kami dito, bali po nanlamig po siya ng kasi sa akin. Hindi po maganda yung pagkasabi. Yung pakikipag-usap sa'yo, ibig mo bang sabihin, Jen? Opo. Paano nagbago? Yun nga po yung pagkasabi niya, bakit ka pupunta dito sa embassy? Yun po ang pagkasabi niya. At sabi mo nga ay hindi mo nakuha yung pangalan, pero lalaki yung sumasagot. Lalaki po. Kung makakausap ko siya, kilala ko po yung boses niya. Meron po kaming combo na chat, tapos yung tumawag ako na hindi nila sinasagot. Siguro muli, ano ang iyong mensahe, apela sa ating pamahalaan kung hindi naman kayo masyadong naaasikaso or hindi kayo natutugunan ng ating embahada dyan? Ang pinapanawagan ko lang po, humingi po ako ng tulong sa gobyerno natin na ma-repatriate po kami agad-agad pagka in case na magka-aberya na po yung di na po maano ang gera po dito. Nakakatakot na po talaga. Gusto ko na rin po umuwi, tsaka yung kasama ko, gusto na rin nila po umuwi. Maraming salamat at patuloy ka naming imo-monitor at makikipag-ugnayan kami sa iyo, Jennifer, at idudulog namin ang inyong sitwasyon sa ating pamahalaan. Pambira talaga yan. So sila yung embassy na nakabase nga dyan sa Bahrain. Kaya tumatawag sa kanila yung ating mga kababayan, para nga humingi ng advice. Tapos ganito naman yung magiging response. Dahil nga rito, nasabon ang mga ito sa Senado ng mga senator, kabilang na nga rito si Senator Rapi Tulfo, dahil nga sa kanilang pagresponde at pag-aksyon sa mga kababayan nating OFW sa tuwing tumatawag ang mga ito ay walang makausap. At ito nga nangyari sa hearing. Sinabon sa pagdinig ng Senado ang mga opisyal ng pamahalaan na nagpabaya umano sa gitna ng gulo sa Middle East. Bukod sa mga absent na kawani, hindi rin daw gumagana ang hotlines para sa mga OFW. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kung natatakot kayo, pag ganhupa ito, lumayas kayo dyan, mag-resign kayo lahat. Wala naman kayong mga silbi. Yan ang hamon ni Senator Erwin Tulfo sa mga kawani ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Foreign Affairs na nakadistino sa Middle East na apektado ng gulo ng Amerika, Israel at Iran. May mga natatanggap daw na sumbong si Tulfo na walang sumasagot sa mga hotline ng mga naturang ahensya kaya walang maasahang tulong ang ilang OFW. Kailangan yung tumulong. 24/7 sabi ng Pangulo, dapat kayo bukas.
Hindi yung, kung hindi pa tatawag dito, kung hindi pa tatawag mga senador, tsaka pa lang kayo bubuksan ninyo yung mga telepono ninyo. I understand, natatakot lahat po tayo. Pinili nyo ho yan eh. Hindi ba ninyo naisip yan? Yan ang trabaho na pinili ninyo, so panindigan na ninyo. Binasa ng chairman ng komite na si Senator Raffy Tulfo ang mga reklamong natanggap ng kanyang opisina mula sa mga OFW. Ang sumbong nila, nauna pa raw umabsent at magtago ang ilang staff ng DMW, OWA at DFA sa gitna ng gera. Dito nga sa Bahrain, may advice sila na close sila bukas March 1. This was several days ago. Sino ang sasagot sa amin, mga multo ng OWA dito sa Bahrain? Hi Lord na lang, bahala sa amin. So ibig sabihin, yan nga po, marami ang ganun na nauna pang magsarado ang opisina ng OWA or DMW or DFA, nauna pa at mag-absent. Sa ating embahada, lalong-lalo na dyan sa bansang Bahrain, sana po ay paglingkuran natin ng maayos ang ating mga kababayan. At sana walang mga ganyang mga statement pag may nakakausap kayong OFW. Kahit ano pa man ang trabaho ng mga yan, mapasabahay, private, or kung ano pa man, sana ay pantay-pantay ang ating pakikitungo or pakikipag-usap na hindi natin binabase yung ating pakikipag-usap base sa profile ng nakakausap natin. At sa mga kababayan po natin sa Middle East, lagi po tayong mag-iingat. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.